Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Angkot sa samot-saring pambabash dahil nga sa mga pinagsasabi niya siya ay loyal sa posisyon, hindi sa konstitusyon. So ito, panoorin natin. Publiko hinikayat ng liderato ng AFP na bumoto ng tama para matuwid ang direksyon ng bansa. Aba, ano ibig sabihin mo rito, Browner, na parang nagising ka na ba sa katotohanan? O mukhang talagang nakapag-isip-isip ka na ng tama? O baka naman nauntog ka lang? So panoorin natin. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. No? Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. No? Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para bumabawi si Browner Ano kaya nakain nito? Parang bumabawi Bakit, Browner, na pag-isip-isip mo na rin ba at napagtanto mo na wala na talaga sa ayos ang bansa natin ngayon? Guro, na pag-isip-isip mo na yon. Biglang bumabawi si Browner O baka may plano rin to next year, charot. Hindi hindi ako against sa AFP. Against lang ako dito kay Browner. Doon sa sinabi niya na ang loyalty ng AFP ay sa posisyon. So sa madaling salita, mas loyalty sila doon sa nakaupo. Sino man yung nakaupo. So ibig sabihin, kahit mali na yung ginagawa nung nakaupo, kakampiyan pa rin nila. Kasi nga, yun ang loyalty nila Hindi sila lang, ang pagkakaalam ko kasi ang isang AFP, PNP, kahit ano man yan, loyalty niyan ay nasa konstitusyon at nasa flag, nasa ating bansang Pilipinas. At sa mga Pilipino, syempre. Pero kung maririnig mo sa isang pinuno, nasasabihin loyalty sila sa posisyon, medyo tagilid tayo doon. Isipin nyo na lang, kung loyalty ka sa posisyon, tapos may ginagawa ng anomalya yung posisyon na yun, kung sino man yung nakaupo doon, ano yan, parang ito-tolerate nyo na lang sa pagkakamali.
Kanya, parang itutuloy, kahit mali na yung ginagawa, sige lang kayo ng tango. So, medyo buwabawi si General Browner. Tignan natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan, kung saan mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Oy, naririnig naman daw pala. Naririnig naman daw pala eh. O yun naman pala eh. Alam nyo na pala, mention or tinatawag na kayo ng taong bayan. O ano pa gawin nyo? Tutunga nga na lang ba? Ito, hindi ako against, ulitin ko, hindi ako against sa AFP. Dito lang kay Browner. Kasi alam ko naman, hindi naman lahat ng AFP sang-ayon sa mga pinagsasabi nitong lokong to. No? Alam ko, 100% na AFP, nasa 5% yan nasa tama pa rin. At hindi pa rin panig sa kasamaan. Siguro mayroon din dyan na parang nadadala dahil ang pangako sa kanila ilan na. So hayaan na natin to. Browner, dito tayo kay dito naman tayo sa isang ewan ko dito. Ito, matapos sabihing mas kurap si PRRD kaysa kay BBM Busita binoykot ng DDS. Grabe talaga. Totoo ba to? Sinabihan niya si PRRD na sa kay Marcos. Busita, buisit ka. Gago! Kasi isipin mo Colonel Busita, tingnan niyo yung utang ng Pilipinas sa loob ng 3 years, sa loob ng 2 taon. Triple na. Kung corrupt si PRRD noong mga panahon na yon, nung siya ay nanunungkulan, di sana mas doble-doble ang utang ng Pilipinas na yan. Partida, nagka-pandemic pa, Colonel Busita. Buisit ka. Gago! Tugmay, Busita. Buisit ka talaga, ganun. Panoorin natin. Man ang matching. Ngunit kapag sa kasinungalingan, sila'y tiyak na mabubuking. Matapos panindigan at sabihin ng harap-harapan ni Colonel Busita na mas kurap raw ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, maraming DDS, binasag ang katahimikan at binoykot si Congressman Busita. Umani ng samot-sa ang naging comparison na ginawa ng One Rider Party List representative na si Busita kung saan sinabing mas talamak raw ang korupsyon sa pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa pamamahala ng Marcos Jr. Ewan ko na lang na yun. Mga bulag ba kayo? Hindi nyo ba nararamdaman yung wala alam sa nangyari sa Pilipinas? Mga tiga Mars. Baka naman ito. Ipaliwanag natin yung side ni Busita. Visit kasi. Ganito, baka ganito naman kasi. Baka ang hindi corrupt si Marcos, pero ang corrupt si Romualdez. Gago! Baka yun yung ibig sabihin ni Busita. Kaso, eto kasi, ang sobrang, kung totoo man tong balitang to, parang sobrang naman natang katangahan. Samantalang nung panahon ni yung may ng ganung halagang bigas, ang pinakamataas na yun, matalap na yun, sarap-sarap na bigas yun. Oo, pang mayaman na, ganun. Ngayon,
may mga tig 37, 36, 35. Ang baba no, may 35 pa na. So, ngayon wala ka na makitang ganun. Usapang mga budget. Una-una ito kung RRD nung panahon niya, sa tingin mo bakit niya ibubulgar sa publiko na ang pera ng Pilipinas hindi lang milyon, bilyon, kundi trilyon. Para sa Colonel Busita, VC. Hindi. Mga panahon ni Gloria Ramos, Ninoy, ang napag-uusapan nun sa budget, puro milyon-milyon lang. Oo. Doon natin nalaman na pala ang bansa natin. Ngayon, kung ako ay corrupt na presidente, bakit ko sasabihin sa publiko yon? Hindi naman ako tanga. Diba? So, kaya sinabi ni Per, kasi nga, para alam ng Pilipino kung ano ang pera ng bansa natin. Ganon. Samantalang matagal tayong binulag ng iba't ibang mga umupo noon. Administrasyon. Administrasyon na, may tumalsik na kulangot. May una ito na sinasapiniwala na doon lang yung pera natin. Ay, nako. Ni Colonel Busita kung saan ayon sa kanya, mas marami raw ang pagnanakaw sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa panahon ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, binoykot siya. Sinabi ng hindi na raw nila iboboto ang minsan ang hinangaan nilang kongresista sa Kongreso. Batay sa kanilang statement, naku Busita, kado ka na. Karami pa namang DDS sa Visayas at Mindanao at may sa Luzon. Nako! I vote you before Sir Busita. Sa totoo lang, idol kita. But now I watch this. Very disappointing po ako, sir, sa inyo. Very sad. Wow, iba talaga ang pera maglaro. Magbago talaga ang ihip ng hangin. Vote for you, Busita. And especially for their party list. Isa rin pa itong hindi mapagkakatiwalaan. Alam nyo, tumikat to sa mga na tinutulungan niya. So doon, wala tayong problema doon. Ang problema dito, bakit siya ganyan? Iisip. Kasali ka na din sa 7. Yung daan, Colonel Busita, sirain kayo ng pera. Kung sakaling totoo man ho ito, no? Yung imahe sa mga yung pangalan kasi matagal yung pinangalagaan yan. So, dapat or kung man itong sinabi nyo na to, dapat may, siguro kailangan natin mag-research na aralan o malaman mo kung ano yung mali. Kasi mali na sasabihin mo na mas corrupt. Kaya tayong guminawa kahit papaano. Sa daming umupong presidente ng Pilipinas, buhay natin dito sa Pilipinas. At yung nakaupo nung that time na pinasukan tayo ng Pilipinas, baka ubos na tayo. Hindi naman mo yung yun, kaya sana huwag mo sira
Rado na yan kahit sa senador. Biglang liko ang call. Panalo na, natalo pa. Unquote. Matatandang nag-ugat ang lahat ng demoni galit at pag-aklas ng maraming die-hard Duterte supporters sa pagsuporta sa kandidatura ng One Rider Party List Representative at now senatorial candidate na si Colonel Busiha nang itanggi o pasinungalingan ito na hindi raw niya sinabi na mas kurap ang nooy pamahalaan ni President Rodrigo Duterte kumpara sa pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit nang maglabas ng resibo ang maraming GDA online, na nalaboso ang One Party List. So, na idol ko si Colonel Busita. Isa rin to parang dating idol ko, mga tulpo. Ngayon si Ben Tulpo na lang natira eh. Kasi ito naman ibusin nitong ako po, di natin alam kung anong mga to pinag-iisip. Yan yung maki-epal. Hindi kasi ngayon, uso kasi yung ganyang strategy para sa kaalaman lahat. Uso yung ganyang strategy na ka para makilala ka or para mas sumikat ka or mapag-usapan ka. Kasi pag-usapang politiko, kailangan mo laging napag-uusapan para depende na lang sa mga kilala na katulad nila BP Sara at mga Duterte, kilala na kasi yan. So hindi na nila kailangan gumawa ng ganun. Pero yung ibang mga politiko, kaya kagaya niya ni yung hindi manalo-nalo yung government. Sino ba to? Yung attorney na malapad din yung ilong. Kalimutan ko yung pangalan nitong hayop na to. Si Gadon, yung attorney disbarment Larry Gadon. Yan. Katulad nun, di ba? Si Epal lang. Todo Epal para lang makilala, para lang pansin ng taong bayan. Nakikisaw-saw kung ano-ano pinaggagawa sa buhay. So kung siya daw ay dinisbar, dapat i-disbar din daw si BP Sara. Naya mo pa yung sa'yo yung tanga ka. So maraming ganyan mga tumatakbong politik. Kailangan nilang isang ingay para pansin at kadalasan ginagawa yan, ang tawag dyan is hype. Ginagawa kasi ng mga vlogger yan. May boxing, gano'n. Di ba, trastukan. May talagang nagpapaviral sila para mapansin yung event. Sa mga negosyo, ganun din. Sa mga artista, ginagawa din yan para mapansin nila. Sa artista naman, yung ibang labas pa ng bang sa Viva Max gano'n. Parang nag-i-stay gano'n ang ginagawa ng ibang pansin binigay naman ang issue ito relasyon si ganito, si ganyan. Tapos ngayon, maglalabas ng movie, mako-curious yung mga papanoorin nila yun. Ganyang gawain. So sa mga politiko, ganyan din. Babanatan nila yung pinaka-popular na or sikat na politiko para mapansin sila ng taong bayan. Ganyan ang diskartihan ng mga ibang mga politiko ngayon. Baka ganun yung style ni ngayon dahil sira yung rider na kanilang tinatawag one rider. Siyempre todo epal din yung na yun. Todo epal din yung tawag dito yung young guns doon. So medyo tinda kasi Pilipino mo mga 30, tatandaan nila yung party list mo, yung pangalan mo,
at susubay nila hanggang sa pumunta. Ganun ang mga Duterte. Laban ng mga Duterte, no? Kaya ito, baka ganun yung ginagawa niya. So, na natin. Bahala, no? Kung iboboto ka pang hayop ka. Nagalit no? So, siya na natin hindi ko bakit nagkakaganito tong wifi na naglo-loading, no? Taas-taas ang binabayaran ko dito, tapos naglo-loading ang hayop. Oo. So, yan na natin, no? So, dito tayo mapunta. Masa na yun? Hoy. Eto, good news. Biglaan to. Nag-aklas na ang AFP gumalaw na. Matinding utos, BP Sara. Former President Rodrigo Roa Duterte, people's power na. Totoo kaya to? So, panoorin natin. President Sara Duterte, matapang na nagsalita at AFP tila pumanig na di umano kay Vice President Sara Duterte. Ating alamin. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, maging updated ka. Trending sa social media matapos ang mga naging tila patutsada at mensahe ni VP Sara laban sa Marcos administration sa tila mga kapalpakan nito at kung gaano na lamang siraan ang pamilyang Duterte para lamang di umano manatili sa kapangyarihan habang buhay. At kung ating matatandaan kamakailan, winisyon ng mga kritiko ni VP Sara ang dami ng mga kapulisan at sundalo na nakatalaga dito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila pumapanig na di umano ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kay VP Sara Duterte. Dahil dito, ibinalik na ng PNP ang security ni VP Sara at ayon pa sa AFP, walang nakikitang problema sa usapin ng pagpili ni VP Sara sa kanyang magiging security. At ayon pa sa AFP, buhay ng pangalawang Pangulo ang nakataya dito. Ipinaliwanag rin ng AFP ang 400 na security detain ng Vice President Sara Duterte na tila pilit namang kwinikwestiyon ng mga kritiko nito. There's no imminent threat to our Vice President. On the side of the AFP, because the Presidential Security Command is under the umbrella of the AFP, of course we'll be performing our mission of protecting our BB. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, hindi dapat masayang. Alam nyo kung kung totoo man tong balitang to na kakampi na yung AFP sa mga Duterte. So totoo naman alam nyo, excuse me, alam nyo hanggang ngayon alam naman natin na nasa yung halos karamihan sa AFP tinatawag na retired or nagsiservisyo pa ng mga AFP leaders, AFP members, nasa panig pa rin ng mga Duterte yan. Alam ko dahil alam naman nila na ang Duterte administration lang ang nagbigay ng pagpapahalaga sa mga men in uniform natin. Alam nyo yan, no? So para sa akin, nananatili pa rin yan sila dyan. Kaso nga lang, yung mga members na nasa ilalim ng mga leaders, medyo talagang hindi pa makapagsalita at hindi pa makagalaw dahil syempre may mga kanya-kanya rin silang pamilya na parang yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila makapagsalita at makagalaw at makapagpakita ng suporta sa mga Duterte. So doon naman, naman yun hindi naman hinihingi ng mga Duterte yun dahil alam naman natin mga Duterte hindi yan mahilig manghingi ng tulong kung kani-kanino. Oo, talagang gusto lang nila kung tutusin nga, 'di ba, si VP Sara, sinabihan niya sila Marcoleta, sila Arroyo na kaya ko 'to, wag niyo akong kampiyan. Kasi baka mamaya idamay nila ko. So ayaw ng mga Duterte din. Hindi naman totaling ayaw, parang hindi sila mahilig sa ganun. So para sa akin, nasa 80% pa rin ng men in uniform AFP
nasa panig pa rin ng mga Duterte at hindi mawawala yan. Alam naman nila yun eh. Oo, tignan mo nga ngayon kung gaano sila manipulahin, kung gaano sila bastusin ng administrasyon. Diba? Imbis na dagdagan, pagandahin yung kanilang sistema na sistema at mga benefits sa AFP, mas lalong pinapapangit at pinapalala at pinapabayaan ng administrasyon. So para sa akin, kung ganun man ang kanilang desisyon na sasama sila sa darating na January 13 sa pag-rally o tinatawag na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo diyan sa Quirino Grandstand, ay maganda yun. Tsaka hindi naman hindi naman porket dumalo sila doon, gera na agad ang mangyayari. May gulo na agad, hindi gano'n ha. Oo, kasi yung presensya na makita ng taong bayan na may mga AFP doon, AFP members, AFP leaders na nandun, napakahalaga na nun. Malaking simbolo na yun or napakalaking halaga na sa mga kaisipan at puso ng bawat Pilipino dahil alam naman na natin na kung ano ang meaning nun. So, hindi naman yun para sa mga Duterte, kundi para yun sa bansa natin na, alam niyo yun, yung tipong suportado sila sa maganda at pagtatag or pag-ayos ng bansa natin. Hindi porket nandun sila dahil nakikiisa sila sa, sige, nandun na tayo, na nakikiisa sila sa ayaw nila din sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero yung tinatawag na simbolo, isa pang simbolo, para yun sa kaayusan ng bansa natin. Kung di nyo makakalimutan, alam naman na nating lahat na ang AFP, isa yan sa tigapagligtas, tigapag-ayos ng mga problema dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin. So, kung sila ay parang pinapabayaan nila tayo, so hindi maganda yon. At kung sila man ay magpunta dyan sa peaceful rally na magaganap sa January 13 ng Iglesia ni Cristo, at alam naman natin na hindi lang iglesia ang mga pupunta dyan, kundi marami. Nandiyan din ang mga Muslim, mga iba't ibang mga reliyon. At yun nga, ang bali-balita ay may mga dadalo na AFP. So kung sakali man na magkaroon ng people's power at pangunahan ng AFP yun, nasa sa kanila yun. Hindi natin sila pwedeng utusan at hindi natin sila pwedeng manduan. Oo, so kagustuhan nila, kung ano kagustuhan nila, susupport lang tayo. Ang pinaghirapan ng mga AFP at PNP para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Huwag niyong hayaan na malubog ang bansa sa kamay ng mga adiktos at maubos nila ang kaban ng ating bansa. Kawawa ang bansang ito at maging ang mga kabataan at mga profesional na nalulong sa pinagbabawal na gamot. Yung mga sumasang-ayon sa kanilang ginagawa, malamang ay malaki ang pakinabang sa posisyon na naibigay sa kanila. Kaya naman tikom ang bibig na nabusalan at natakpan na ng kanilang mga mata. Isalba niyo ang mga taong matitino na mabibiktima nila para mabigyan. Yes, men in uniform, sama-sama sa tunay na unity. Team Maisog, laban, kasama ang bayan nating mahal. Support VP Sara, walang ibang magtatanggol sa mga Pilipino. Kung di magkaisa po tayong lahat, labanan ng mga taong manlulupig sa ating malayang pamamahayag at kapayapaan ng ating nag-iisang inang bayan. Wala naman pong ibang pagmamalasakit sa mga Pinoy, kundi tayo-tayo rin po. Men in uniform, mga matalino sila, ramdam nila ang tunay na VP Sara at kay PRRD. Lalo na ang men in uniform, sinumpaan nila ang protektahan ng ating bansa at Pilipinas. PRRD, go! Senator Bongo at Senator Bato, kakasuhan. Pero may problema. Yan po ang pag-uusapan natin. Kakasuhan sila, pero may sabit. Itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Didemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Ano daw kakasuhan? Ba't kakasuhan? Ano kakasuhan? Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities for alleged crimes against humanity in relation to the... Crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo at Senator Bato. War on drugs. Earlier during the final... yung sa war on drugs pa rin pala yan. Alam nyo, mas okay. Ito para sa akin
Mas okay, sige, mas okay yung ganun kaysa hearing na yan. Kaysa, di total kasi, di ba, sinabi din ni PRRD na kung may nagawa man akong mali, kasuhan nyo ako. Haharap ako kahit saang korte. Hindi yung panay hearing kayo, panay gastos kayo ng pera ng taong bayan. Alam nyo naman, milyon ang ginagastos sa kada hearing. Yan lang ang hindi alam. Yung iba dyan, tuwang-tuwa sa kada hearing. Patawag sa hearing yan, pero hindi nyo alam, pera nyo yung ginagastos dun, mga tanga. Hindi nyo iniisip yun. No? So, para sa akin, mas okay na yan na kung total, nire-request din ni PRD ang kasuhan nyo. Hanggang ngayon, wala namang kaso. Wala silang may pataw na kaso kay Bongo, kay Bato, kay PRR.